Samantala, iginiit ng Malacanang na hindi maaantala ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kahit kinasuhan ng kanyang asawa ang ilang opisyal na naglantad ng bank records ng bise sa Kamara. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones. Eli Remolona Jr., Bangko Sentral ng Pilipinas Governor, naninilbihan din bilang Anti-Money Laundering Council Chair, bagong talagang AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, House Justice Committee Chair at Batangas Representative Jervin Luistro, mga miyembro ng komite na sina Akbayan Party List Representative Chel Diokno, Congressman Percival Sendanya at Representative Leila de Lima. Ito ang mga sinampahan ng kaso ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Manasseh Carpio dahil umano sa paglabag sa AMLA Law, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act noong inilabas sa pagdinig ng impeachment case ni VP Sara ang mga banking records nito. Tanong ng palasyo. Karapatan po ni Numan na magsampa ng kaso. Ang tanong lamang po kung ito'y magpo-prosper. So, hindi na po hawak ng palasyo at ng Pangulo kung ano magiging desisyon ng korte. Ang mga korte po natin, ang mga judges natin, pati justices, ay matatalino. Samantala, sa mga ebidensyang ginamit sa impeachment, mismo ang National Bureau of Investigation ang nagsabi na hindi pwedeng ituring na biro ang mga pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya pinaghahanap na ngayon ang mga di umano'y killer na kinontrata ng Vice Presidente. Sasabihin na ano lang siya, metaphor lang siya, hyperbole lang. That is planned, actually. So alam namin na mayroon talagang kinausap, but we want to find out who is that person. Wala mang direktang utos mula sa Pangulo para pabilisin ang pag-iimbestiga dito, naniniwala ang palasyo na ginagampanan ng NBI ang kanilang trabaho. Hindi rin isinasantabi ng Malacanang ang pagbabanta ni Davao City Mayor Baste Duterte. Totoo pong seryoso ang pagkakaroon ng isang tao, pagkakaroon ng isang public servant, seryoso na pong usapin yun. Lalo pat gagamitin ng assassin ito para maliquidate, mawala ang Pangulo. Hindi lamang siya. Nandiyan na rin po ang pagbabanta ni Mayor Baste Duterte. Seryoso po ito. Muli, ang NBI Director Atty. Matibag, alam niya na po ang mandato niya. Tikom naman ang palasyo sa usaping politika matapos lumabas ang resulta ng survey na simula nang nag-anunsyo si VP Sara ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa 2028. Tila nakahanap ito ng katapat dahil humahabol sa Okta Research Survey ang dating Vice Presidente Leni Robredo. Mula nang wakasan ni PBBM ang mga umaalingaw-ngaw na balitang i-endorso niya ang dating katunggali sa pagkapangulo, muling nanindigan ng palasyo na wala sa isip ng Pangulo ngayon ang pamumulitika. Nakatutok raw ang presidente sa mga hakbang upang matulungan makabangon ng bayan mula sa dagok bunsod ng krisis sa langis sa Middle East. Mula dito sa Malacanang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.